Ang underrated rookie sa darating na season, VJ Edgecomb. Grabe ang lakas pala neto. 76ers lalakas ang core dahil sa player na to. Top 3 pick nga siya sa 2025 NBA Draft. In a world that is full of Cooper Flagg and Dylan Harper, meron lang pala tayong hindi napapansin pero halimaw sa court. Na-content na nga pala natin si Cooper Flagg, Dylan Harper at ang 4th pick na si Con Kneppel. Pero nakalimutan natin ang top 3 pick this season. Tara i-breakdown natin ang kanyang background and highlights. Kung gusto mo laging updated na content tulad nito at basketball updates, like and subscribe ka naman. Napick nga pala ng 76ers si VJ Edgecomb sa nakaraang draft. Nahigitan nga niya si Ace Bailey sa spot na 3rd pick na siya dapat ang nasa spot na yan. At ang prospect lang kay Edgecomb ay 4 to 7 pick. Pero nasupresa ang media at ang mga fans. Marami lang pala tayong hindi alam kung gaano kalakas ang player na to. At ngayong Summer League ay 2 beses lang siya nakapaglaro dahil nakapagtamo siya ng injury na left thumb sprain habang nasa practice sa Las Vegas. Pero kahit limited games lang ang kanyang nilaro, nag-dominate naman to sa kanyang team. Sa Game 1 stat nga niya sa Salt Lake City Summer League versus Utah Jazz, nag-average siya ng 28 points, 10 rebounds, 4 assists, 2 blocks, and 3 steals sa field goal na 13 out of 26. Grabe, diba? Sa Game 2 naman sa Las Vegas Summer League versus Wizards, 15 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals, and 1 block. Sa field goal lamang na 4 out of 14 at 1 out of 6 sa 3-point line. Perfect naman siya sa free throw sa 6 out of 6. Medyo maalat ng kanyang shooting sa last game pero bawing-bawi naman siya sa depensa. Tapusin mo ang video na to, i-breakdown natin ang kanyang mga highlights at ano ang pwede niyang maiambag sa kanyang team this season, ang 76ers. VJ Edgecomb, shooting guard, small forward position, 19 years old from Bahamas nationality. Batang-bata pa para magpasiklab sa liga. 1 year lang siyang naglaro sa kanyang college career sa Baylor University. Kamukha nga ni Cooper Flagg pero kahit 1 year lang siya, dominating naman ang kanyang stats and performance. Strong rookie season nga sa Baylor University. Nag-average siya ng 15 points per game, 5.6 rebounds, 3 assists per game, 2.1 steal per game. Kasama din siya sa Big 12 Freshman of the Year. Kaya di nakakapagtaka after ng 1 year niya sa college, na-draft agad siya sa 2025 NBA Draft. Ang tanong, ano nga ba ang ability ng players na to na pwede niyang maiambag sa kanyang koponan sa darating na season? Number 1 ang nakita ko sa kanya habang pinapanood natin ang kanyang mga highlights, yung kanyang elite perimeter defense. Mahaba ang kanyang wingspan na 6'10 at merong lateral movement kayang bantayan ang 1, 2, and 3 positions. Perfect fit siya for point of attacker defender para tulungan si Tyrese and Paul George sa perimeter. Makakabawas ng pressure kay Joel Embiid. Siya nga pala, may rumors na pwede daw i-trade si Embiid. Di pa natin alam pero update ko kayo if nagkataon, kaya mag-subscribe ka para lagi kang updated. Number 2, high energy rookie. Ito ang gusto ni Coach Nick Nurse, mga energetic players. Nakita naman natin sa Summer League, pangit man ang kanyang scoring sa kanyang last game pero bawing-bawi naman sa energy and defense capability. And number 3 naman ang kanyang transition and scoring hustle. Kilala din tong player na to sa sobrang bilis sa fast break. Instant punto sigurado kapag nakakuha ng steal or long rebound. Hustle player, mautak at laging nasa tamang posisyon. Pang-apat naman ang kanyang slasher ability at attacker sa rim. Malakas sa driving skill papuntang basket dahil sa kanyang athleticism. Kaya niyang makakuha ng free throw na mala SGA. Last summer nga, perfect siya sa field goal sa free throw. At kilala din siya sa kanyang consistent scoring. Number 5, rebounding guard. Kahit guard siya, kaya niyang makakuha ng rebound, mala offensive and defensive ito. Imagine 5.6 rebound nga siya per game at nung college siya, 8 rebounds pa nga. Malaking bagay ito sa 76ers kapag small ball lineup ang nasa court. May pagka Westbrook nga ang laruan neto. In summary, kaya niyang magbigay ng energy, hustle plays, and defense. Pwede ring maging elite two-way starter. Ang isang weakness lang talaga niya bilang guard ang kanyang outside shooting na meron lang siyang 33% sa field goal pero kaya pa naman niyang i-improve ito. Ano nga ba ang projecting starting 5 ng 76ers sa darating na season? Hindi final ito ito lang yung nakikita natin. Para sa point guard si Tyrese Maxey, sa shooting guard ay si Jared McCain or Edgecomb, depende kung ano ang galawan ng coach. Sa small forward position naman, si Paul George, pwede rin naman si Edgecomb, nakapalitan nito if in case
na mapunta siya sa bench. At sa power forward naman si Kelly Oubre at sa center position si Joel Embiid. Mas gumanda nga ang lineup ng 76ers ngayong darating season. Medyo mapait at pangit nga lang ang resulta nila last season dahil hindi sila nakapasok sa playoff. Dahil 24-58 lang ito dahil injury din ang kanilang mga key players. Ano naman ang masasabi mo sa addition ni VJ Edgecombe sa lineup ng 76ers? Rising stars nga ba? Gusto ko malaman ang opinion mo. Comment below. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless. Mwah!